GM, isa po lamang ito sa mga programa ng PCSO. Paano ninyo pinalalakas pa ang programang ito para mas marami pa ang matulungan? Kung mapapansin nyo, nandito tayo sa Medicine Donation Program at kasabay niyan yung aming mga hospital equipment donations din. Ayan. So, hindi lamang para sa mga pangangailangan sa gamot, meron din kami mga pangangailangan sa ospital na sa tingin namin mas maraming naaabot. Kahapon lang po ay, excuse me, si Vice Governor Dudut Jaworski ng Pasig ay tumanggap din po ng kanilang ambulance o yung patient transport vehicle. At nabanggit niya po na dahil sila po ay nasa Pasig, hindi naman po sila nakakapamili ng pasyente kahit mga galing sa Rizal, Mandaluyong. Oh, yes. So, importante talaga mapalakas namin at matulungan ang mga ospital ng mga LGUs and then even the national hospitals kung may maitutulong kami. Sapagkat sa healthcare po, wala pong boundary. Totoo rin po. Wala pong boundary, wala pong tihingian ng ID. Pag kailangan mo, kailangan kang gamutin. At ganyan din naman po yung kaya ang policy rin namin kahit dun sa aming mga ambulansya, wala rin hong politika yan eh. Sapagkat hindi nyo na, isa lang ho ang standard, isa lang po ang requirement. Ang makatulong sa may sakit. Paibsan ang paghihirap ng mga kababayan na kailangan ng tulong medikal. Meron nga po, may distribution po kami ng ambulance for tomorrow sa Yes. ano po, Central Luzon and Northern Luzon. May isang governor ba sabi, welcome ba ako? Hindi ako masyadong kaalyado. Hindi ko na mababanggit. Pero, Hindi ba, meron ngang isa binibigyan nyo ng hindi kaalyado siya pang ayaw tumanggap. meron pong ganun. Oo. Ginawa namin, binigay na po namin sa isang doktor na who happens to be a barangay chairman. Oo. At willing niyang harapin yung consequence niya politically sa Aha. kanyang mayor. Pero sa amin kasi, hindi naman po para sa mayor yan eh. Dapat din sa pagtulong, walang politika lalo. Exactly. Di ba? Yan naman po ang policy ng Pangulo. At sinasabi ko rin po kahit na sa mga ibang of different spectrums ng kulay ng politika, wala ho yan, hindi ho namin tinitignan yan. The fact na lahat ho ay binibigyan namin regardless of political affiliation and orientation. Yan po ang patunay na wala pong boundary ang pagtulong ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan. At mga kapatid, katulad nga po nung nabanggit ko kanina na una, na isa po ito lamang doon sa mga programa ng PCSO, itong Medicine Donation Program. Narinig nyo po kanina, may mga barangays na nakatanggap. So doon sa mga nangangailangan para maka-avail or yung mga barangay na pangangailangan, I suppose kailangan lamang pong sumulat and mag-request po kayo sa charity ano ba tayo? Department. Ayun po, para sa inyong mga pangangailangan na gamot. Maaari nyo po yan i-check sa website po ng PCSO para po doon sa paraan kung paano yung proseso ng pag-request po kung ang partikular na pangangailangan sa inyong nasasakupan ay gamot. Samantala, patuloy din po ang paghahatid ng PCSO ng mga kagamitang, katulad po ng nabanggit ni GM kanina, mga kagamitang makatutulong sa mga komunidad sa ilalim naman ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR program. Noong July 14, namahagi ang PCSO ng 500 charitimba, 30 wheelchairs, 30 blood pressure apparatus at 10 weighing scale sa mga benepisyaryo po ng 4K party list. Ang mga charitimba ay ipinamamahagi po sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, habang ang mga wheelchair ay ilalaan sa mga kababaihang may kapansanan. Ang mga blood pressure apparatus po at weighing scale naman ay mapupunta sa mga piling rural health center at daycare centers upang makatulong sa pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan. Hindi lamang po yan, nagkaloob din ang PCSO ng mga mobility aid sa Lone District ng Biliran at First District ng Zamboanga del Norte. Kabilang po dito ang wheelchair, walker, cane at
crutches, na ipamamahagi sa mga pasyente, mga persons with disabilities at mga senior citizens na nangangailangan. Sa pamamagitan po ng CSR program, patuloy na naghahatid ang PCSO ng mga kagamitang medikal at iba pang mahahalagang tulong upang mas mapalapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipinong nangangailangan. GM, sa mga pag-iikot po ninyo sa mga probinsya, ano yung mga pangkaraniwang pangangailangan nakikita nyo pagdating po sa medical equipment? Talagang yun pa rin ba yung wheelchair, crutches? Opo, pa-clarify lang natin, yung CSR po ang ibig sabihin ay Corporate Social Responsibility. No? Lahat po ng mga kumpanya, ay including PCSO, ay meron pong ganyang programa. Kami po, yung buong programa namin ay isang malaking CSR. No? Pagkat kami po ay natasang gawa ng kawang-gawa. Doon sa tanong mo, ano ba ang pinaka bestseller? Kadalasan o na nire-request, yung tipong nagpunta kayo doon, GM, kailangan pa po namin ng ganito sana, baka pwede po. Ano pa yung mga kadalasan nire-request? Ang kadalasan pong nakita ko, bukod po sa charity timba, at siyempre, rockstar namin yung charity timba. Yun ho talagang gusto ng kahit na sino. At yun pong wheelchair. Wheelchair po kasi naiiba po ang buhay. From immobility to mobility. Yes. Hindi naaarawan ngayon, pwede na magpa-araw. No? Kasi ang option doon, lalo na meron kaming natulungan double amputee, hindi na makalakad. Ngayon lang po ako nakakita ng tao na ang tinanggap na wheelchair at isang charity timba. Pero makikita mo, parang tumama sa loto. Ay, grabe ho ang kasiyahan niya. At siyempre, ako rin po ay natutuwa dahil so little for us, pero sa kanya, sabi niya, pwede na ako magpa-araw. Yung simpleng act ng pagpapaaraw. No? Kasi maliit pa nga yung lugar niya, pinakita rin yung sa video yung dadaan niya, kahit na pababa-baba, pwede na siyang, yun yung maging gumalaw ng sarili. Kasi ang hirap, may istorbohin ka pa na tao, no? Kunyari graduation ng anak niya, 2 anak niya graduate, no? Hindi niya man lang mapuntahan. Napakaliit na bagay ng pagkilos at pag-attend, hindi niya malaking bagay sa kanya. So, hindi naman pwedeng panoorin. Unless Facebook Live siguro, no? Pero gusto niya sanang naandun siya. Kaya ang wheelchair, ito ang sa tingin ko ang pinakamalaking nagbabago ng buhay ng tao at malaking tulong sapagkat kaya niya nang bumalik sa pagiging independent. Great, ayan. So, marami pa rin nakuhang request at mga kapatid, doon po sa mga nangangailangan patuloy na bahagi po ito ng malaking, actually lahat ng programa, parte yun ng kanilang CSR. Dito naman tayo sa PTV donation. Alam nyo mga kapatid, 8 patient transport vehicles o PTV ang pinamahagi po ng PCSO sa mga benepisyaryo sa Southern Tagalog at Bicol Region noong July 15. Tig-2 patient transport vehicle ang ipinagkaloob sa mga lalawigan ng Rizal, Camarines Sur, Camarines Norte at Masbate bilang bahagi ng patuloy na suporta ng PCSO sa mga lokal na pamahalaan. Alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang akses sa serbisyong pangkalusugan. Patuloy na isinusulong ng PCSO ang Medical Transport Vehicle Donation Program upang matulungan ang mga lokal na pamahalaan na nakapaghatid ng maagap at dekalidad na serbisyong medikal sa kanilang mga nasasakupan. At dito nga GM, malaki na ang naabot ng Medical Transport Vehicle Donation Program. Ilang LGUs na ba yung nabigyan ng PTV at ano pa yung mga lugar na prioridad nating mabigyan sa mga susunod na buwan? Kagaya bukas meron. Sige, go ahead, GM. Yung pong about 1,700 na po ang nabigyan natin yan. Lahat ho ng lalawigan, mga panglalawigang pamahalaan, mga lungsod na pamahalaan at ang mga munisipyong lahat ng munisipyo natin mula Apari hanggang Holoho, meron na tayo niyan. Para na ho tayong noon time show niyan. Na-cover na po natin. At ito maganda rin pong makikita yung parallelism nito. Kung sa individual na tao, malaking bagay ang wheelchair para naman po sa mga ospital at mga local government units. Ganun din po ang kaligayahan nila
pag nakakakuha ho ng ambulansya. At hindi lamang po basta ito ambulansya, magandang brand po ito na gusto nila dahil sabi nila, ito po ay easy ang maintenance, no? Madali pong ayusin, spare parts available. At yun na nga ho, yung universality ng maintenance nito. At ang kagandahan ho ng ambulance na donation program namin, kapag po meron sakuna, katulad po sa Cebu, nung nagkaroon ng lindol, ang ginawa po ng governor, tinawag niya lahat ng kanyang mga mayors para mag-ambag-ambag at immobilize yung kanilang lahat ng ambulansya sapagkat meron na po sila. So nagkakabayanihan pa rin, tumatakbo po lahat. Kung marami pong nangyayaring merong sakuna at maraming kailangan ilikas ng mga pasyente, ang governor po ay nakakatawag po sa kanyang mga ibang mayor at mag-ambag-ambag at ipahiram ang kanilang mga ambulansya. Yan po ang ganda at nitong ating programa. Lumalabas din po ang pagiging matulungin natin sa bawat isa. At dahil po, they can. Equipped sila. Yun naman po ang nakita ko rito. Individually, you have the wheelchair. Institutionally, you have the ambulance. Both of them are meant for mobility or sabi sa Latin, ambulatio. Kaya may salitang ambulansya ay galing sa ambulatio, which means to move. Kaya sa palengke naman ay mayroong mga bulante. Galing yun sa ambulante. Ambulante. Hindi kaalaman ka Ay, oo nga, dagdag kaalaman. That's good to know na 1,700 na. At yun nga yung tinarget nyo talaga sa ilang taon lamang para masiguro na lahat ay nabigyan. A little 1 year, 2 years, a little over 3 2 years. 3 years. So 4 years kung 2026. A little over 3 years. And this year nga po, or this month ba? Tomorrow po. Tomorrow na yung pinaka Final po natin. final na ibig sabihin talagang lahat. Covered na po. Yung Covered. iba nga, naka-round 2, di ba? Naka-second wave meron pa. na po tayong next program natin kasi sabi nga natin, if this were an emergency vehicle, hindi pwede magka-downtime. So, yun naman po ang aspiration namin is to have a second round. Pero meanwhile, in between that, gagawa po kami ng programa na magbibigay ng LCV, no? Landing Craft Vehicle. Yes, Yun po yung sinasabi namin. Since andyan na yung mga ambulansya, kailangan naman makarating din sila sa mainland sapagkat napansin po namin yung mga sea ambulance na tinatawag, malaking tulong po yan. Pero kapag maalon po at ililipat mo pa yung pasahero, so i-unload mo sa ambulansya, sasakay mo, hindi lang po double handling, triple handling po dahil pagdating niya na naman doon, ililipat na naman siya sa isang ambulance. So sabi namin, why not yung buong ambulansya ang ilikas natin? So yun po ang gagawin naman namin sa next, it's under procurement now. Na malaking bagay po yan dahil alam niyo ho, kami rin sa pag-iikot namin, yun ang kadalasan nagiging problema po noong mga nasa isla nating mga kababayan. Pakiramdam nila ay hindi na sila maaabot ng healthcare system. Parang sa kanila ay dito na lang, hihintayin na lang namin. Walang kakayanan. Meron po kami minsan inilikas sa bangka talagang makikita mo yung suffering ng pasyente kasi hindi stable, 'di ba? Hindi stable, wala silang stretcher para maging stable na nakahiga yung pasyente. Tapos yun nga ililipat-lipat mo. So at least now, yun man lang, 'di ba? Yung mga islang ito ay maabot at maramdaman nila na nabibigyan sila ng pansin ng pamahalaan. So malapit na yan, malapit ng i-roll. Malapit po. Ayan. Itong year po, we're expecting it within the year. Ayan mga kapatid, huwag kayong mag-alala. I-report namin sa inyo at papakita natin kung paano nga yung galawan from one island, small island. Alam nyo naman kung kaano karami tayong isla mayroon, di ba? At kung paano po yan nadadala ang pasyente. It gives hope na nandoon, pwede pang gumaling, may magagawa, kakayanin natin to. Kasi makikita mo na madadala nila yung pasyente doon. Kami naman hindi naman kami strangers sa chance, no? Game of chance kami. Pero dito, we will be giving them another chance na lumaban naman. No? Kung
at least ma-hurdle natin yung distance ng dagat, no? Because technology is available, gamitin natin in our own little way, just give them a fighting chance, mabuhay naman sila. Hindi na lang yung hintay na nila doon, no? At saka mas safe yun, GM, kesa doon sa sea ambulance, I think, or yung mga ginagamit na bangka. Kasi hindi mo alam, sabi nyo nga, yung waves. Pag malakas, ano yon, hindi na at all. Pero mas kakayanin ng landing, how do you call it? Landing craft vehicle. Landing Parang craft yung ginamit vehicle. ng gera, yung isasakay, parang roro. Parang Mas kayang suungin kahit na medyo maalon ang dagat. 'Di ba? Mas less yung yung chance na teka, kailangan muna tayong magpabukas pa kasi hindi kaya ng bangka natin. Ito pag landing craft ay Saka hindi ko madaling kailangan ng port masusuong. yan. Hindi kailangan ng port. Ah, Kasi kahit saan sa playa, babagsak lang yung gate na yan. diretso na. Diretso na yung diretso na sa ospital. GM, puntahan ko po itong MAP, Medical Assistance Program. Isa sa mga pinakakilala talaga ito na siguro yung blockbuster nyo na programa, ang MAP. Para sa mga hindi pa po familiar dito, ano nga ba ang MAP or ang Medical Assistance Program at sino po yung maaaring makinabang sa programang ito? Gusto ko lang magbalik ng konti. No? In 1934, nung tinatagpo ang PCSO, ito po ay ginawa upang kalabanin ang tuberculosis, Yes. which was at that time the number one killer disease sa bansa. No? Dyan po nagsimula ang Medical Assistance Program. At this is the precursor of all the lahat na ng pagtulong sa ospital. Dito po ay pag kayo ay na ospital, kayo po ay kung hihingi kayo ng tulong sa PCSO, hihingin ko po kayo ng medical abstract, final billing at ano pang document yan? May form na pipilapan. So napakasimple lang po. Yung tatlong dokumento pong nabanggit, no? May isang form, merong medical abstract at final billing. Bakit po final billing? Sapagkat ang PCSO po lagi ay sumasagot ng huli. Yung pinakahuli po ay sagot namin. Kaya importante rin po na malaman na hindi lamang po PCSO ang tumutulong. Andyan po ang PhilHealth, which is our front line sa ating universal healthcare, no? Meron din po ang DOH na makukunan, meron din po ang DSWD, meron din po ang yung mga lokal na pamahalaan, no, na nagbibigay din po ng tulong. And eventually po, diyan po papasok ang PCSO. Kung ito pong mga ahensya to ay mahihingan yung tulong, kadalasan po nababawasan na po or nawa-wipe out na po. At sa lahat po ng ito, ang PCSO lang naman po ang nagbabayad ng professional fee. Speaking of professional fee, napakalaking bagay nito, GM, na it's good news mga kapatid na willing. Kasi sa lahat po ng ahensya na nalalapitan natin like DSWD and other government agencies, other GLs po, hindi po nasasakop dyan yung professional fee. It's good to know na kailan lang naman yan nagsimula sa PCSO. Term lang po ni Pangulong Marcos. Sa panahon po ng administrasyong ito, na alam po natin na yung bigat din ng bill po ng hospital bills ay professional fees. Bayad po natin sa ating mga doktor. So sa PCSO, may mga pagkakataon na sabi nyo nga GM, sa dami din ng humingi ng tulong sa amin, mayroon pa po kami kasing natitira. Yung professional fee, hindi po pala sakop ng ganito. Pagdating po sa PhilHealth, limitado lang din po, hindi 100% na nako-cover ng PhilHealth yung professional fees. So willing po ang PCSO na mag-release ng GL para sa mga professional po natin, sa mga doctors. Ang nagiging challenge lang po natin ngayon, GM, ay may mga bumabalik po sa amin na ayaw po tanggapin ni Doc yung GL kahit daw po willing ang PCSO na bayaran. Explain lang po natin, GL, na ang mahirap doon, yun yung limitasyon. May gustong tumulong, may gustong magbayad po ng pambayad nyo sa doktor, pero
tali ang kamay ng PCS, ano? Hindi nyo naman maipipilit na, hindi, tanggapin nyo yan. Well, tama ka ron, no? Dahil hanggang sa pagbibigay kami. Oo. So ano ang option nila? They wanted cash. Hindi naman po Hindi papayagan po dahil kaya. sa sistema po ng gobyerno, hindi naman po pwede. Mahalaga po na tayo po ay manawagan, makiusap, manikluhod kung kinakailangan. Dahil pera naman po ito. Maganda naman din po ang record ng aming pagbabayad. At hindi naman ho kami natatalbogan ng mga guarantee letter namin. So, in fact, meron kaming nababalita na iba, they prefer PCSO, no? Yeah. Because we really make it a point na within 30 days. Ang MOA po namin ay within 45 days. But ang actual record namin is within 30 days na babayaran po. Ayun po. So, we can only talagang appeal to the doctors na, Doc, kesa manok, mas maganda ho itong GL. Oo nga. Kesa manok ko ang ibayad sa inyo. So yun po sana, ay wag niyo pong masamayin na I'm very close to the doctors. Ano? Ilang taon na po ako, halos 2 dekada na po rin akong nag-host ng medical show. So napakaraming doktor ko na pong nakilala. At ito po ay ako bilang siguro nalalapitan ng marami po nating mga kababayan na para makahingi ng tulong po for their medical assistance, pambayad. Apila po namin sa mga doktor, ito po ay apila, pakiusap. Naintindihan po natin na may mga doktor po siguro na ayaw tumanggap ng GL. Pero bakit naman po, sana po ay i-reconsider nyo. Kasi sabi ko nga, itong mga kababayan natin, hindi naman po lalapit ito at pipila, mag-iikot sa bawat ahensya kung may pambayad naman. Kapos nga kaya lumalapit. So sana po, yung GL, baka naman po i-reconsider nyo. Hindi naman po siguro lahat ng nakukuha nyo pong pasyente ay GL po ang ibinibigay sa inyo. At kung ganun din po, sigurado rin naman po kayong mababayaran. Hindi po ba? Parte naman po lahat tayo din na kailangan magbayad ng tax. Lahat po tayo professionals. I'm a professional. I issue. We should all issue ng ating mga resibo. Lahat ng ating kinikita, bahagi po yan ng ating pinagkakakitaan na dapat nagre-report din naman po tayo at kailangan nagbabayad tayo sa BIR. Ito po ay kwento sa amin. Na ayun daw ang hindi kasi it's dahil sa tax. Hindi ko po namin nilalahat. Pero umaapila po kami na sana o yung mga iba't ibang society, iba't ibang groups po ng mga doktor na sana mapag-usapan nyo po sa inyo na tanggapin na natin itong GL dahil sabi ko nga po, ang isang individual, ang isang pamilya, sino ba ang gustong parang mamalimos o humingi ng tulong? Diba? Iba yung empowerment na may kakayanan na magbayad. Kaso pag gipit na, talagang hihingi na po yan ng tulong. At gano'n na nangyayari sa mga pasyenteng lumalapit po katulad sa PCSO na nandoon yung hope nila na matutulungan sila na pambayad sa inyo sa GL. Through GL dahil nga wala na silang maipambayad. So sana po ang aming apela sa mga doktor, sana po i-consider nyo at hindi na ninyo tanggihan yung guarantee letter na inire-release po ng PCSO bilang kabayaran po sa inyong mga professional fee. Napakalaking tulong po nun sa mga kapatid natin na dapang-dapa na at subsob na hirap na para makalikom ng ipangbabayad po sa kanilang mga hospital bills. So, yan po ang aming apela. Cheryl, what led us to agree na magamit yan? Sa GL, oo. Kasi po, most of the time, tapos na yung sa ospital, sasabihin na lang nila, hindi po makalabas dahil wala pong professional fee. Yan po, at kung kadalasan, maiiwan na lang yan sa sekretarya. Siyempre, ang sekretarya, wala kayong bayad. Kaya, ginawa namin, kung yun rin lang naman ang problema, dapat pwedeng i-apply ang guarantee letter. No? Yan po yung mga leaders ng ating pamahalan. They persuaded us. Sabi namin, walang problema. It will be the same amount na ilalabas namin. No? So, yan po ang
kaya kami po ibinago namin ang policy namin, nag-adjust kami sapagkat most of the time ito na po talaga yung pinakahuli para makalabas ng ospital. At napakahirap po ng pakiramdam nung you spend another day sa ospital dahil lang kakahintay ng release mo from the professional fee. Totoo. Nadadagdagan na naman ho yung isang araw at lalong pagaling mo na sana yung pasyente, lalo na i-stress pa. Di po ba? At again, pa sa mga doktor, at nagpapasalamat din po kami sa aming mga doktor na volunteers namin. Marami ho kaming volunteers na doktor. Multi-specialty po ang aming clinic dyan sa PCSO. Since napag-uusapan yan, at gusto namin, I personally want to thank them on air na hindi lang ho sila tumatanggap ng GL, they also give their time para ho makatulong ho dito sa aming ginagawa. Marami pong salamat mga kapatid. Ayun, doon sa uri ng, dito po sa Medical Assistance Program, kasama po dito ang confinement, cancer treatment, hemodialysis at iba pang treatment para po sa kidney disease. Ayan, kasama rin po dyan ang specialty medicines, laboratory at diagnostic procedures katulad po ng CT scan, MRI, PET scan, biopsy at iba pa. Implants. Andyan din po yung orthopedic implants, Pero lang hair implants. Ay, at medical devices. Oo. Rehabilitation therapy, pwede rin po. At iba pang treatment para sa catastrophic illnesses, mga kapatid. At para naman po sa nangangailangan ng tulong, mas pinadali na rin po ng PCSO, you can do it online. Initially, pwede nyo pong gawin ang online application system. So, paano po ba mag-a-apply? Ayan po, nakikita nyo po sa inyong mga screen, yung Medical Assistance Program online application system. May registration muna, you just need to log in. Ito pong mga detalye nakikita nyo sa inyong screen ay makikita nyo po sa website ng PCSO para magabayan po kayo ng tamang steps sa paggawa. Kasi ginawa na rin pong online, well, not yet nationwide. Doon po sa, pwede na ba nationwide, Doc Piggy? Nationwide na, mga kapatid. So, para hindi balik-balik. Di ba minsan GM pupunta, ay kulang po kayo ng ganito. Para at least na i-ready nyo na lahat. And what they're gonna do is, i-assess nila yan, i-evaluate, pag kumpleto na, at na-approve na kayo, that's the only time you're just, tsaka nyo pipick upin. Hindi na rin, online na rin. Pati GL. Hindi na kailangan din pick upin yung GL. Wow! So, hihintayin na lang sa email yung GL po na natanggap nyo. So, ang laking tipid sa pamasahe at oras po ng pamilya ng isang pasyente. Ngayon naman, GML, makakausap natin si Sir Tan Juan Rondario. Siya po ay 69 years old mula sa Santa Ana, Maynila. Isa po siyang benepisyaryo ng Medical Assistance Program ng PCSO. Siya po ay na-diagnosed ng colon cancer. Perfect morning sa'yo, Tatay Tan. Good morning po, Ma'am Cheryl. Good morning po, Sir Mel. Salamat po sa tulong po. Good morning po. Kamusta ka na po, Tatay Tan? Okay na po at masilang-masilap po ako ngayon. At yan po, tinatry ko pong humaba ang aking buhay dahil mayroong tayong ahensya ng gobyerno na handang tumulong sa katulad pong cancer patient. Ano po ba, kailan kayo na-diagnose ng colon cancer? Ma'am Cheryl, na-diagnose po ako ng colon cancer stage 3, December po, 2022. At nung nakita ng doktor na nung sa colonoscopy ko, hindi na daw ako pinauwi dahil kailangan na daw akong operahan yung mga time na yun. Kaya hindi na po ako pinalabas. Nung na-successful na po yung aking ginawang operasyon ng doktor ko, ay ang sabi po sa akin ng aking oncologist ay kailangan kong magsagawa ng chemotherapy. Doon po ako ng problema, Ma'am Cheryl, sa chemo ko. Noon pong sinabing kakailanganin nyo po ng chemo at doon po sa gastusin. Po yun. Oo. Hindi po namin matugunan yung pangailangan na yun. Kaya may nagsabi sa akin na
ang PCSO ay handang tumulong sa mga ganong klaseng medical assistance. Kaya nagsadya po ako sa opisina po ng PCSO. Mhm. At noon po ay nakailang chemo na po kayo? Kamusta po kayo ngayon? Ay, yung chemo ko po, meron po akong 8 sessions po na ginawa ng aking oncologist. Opo. Okay naman po ako, kaya lang po, syempre, kailangan daw po ng, may mga, may mga side effects po yung, yung chemo. Mhm. Pero nakayanan ko naman po, at ayun po, nairaos ko naman po lahat yun. Tapos po, nung time na natapos na po yung chemo, ang sabi sa akin ng aking oncologist ay i-examine ka namin through sa PET scan. Mhm. Ayun po, another problem na naman po. Mhm. Ngayon po, dumulog po akong muli dito sa tanggapan po ng PCSO. At sinabi ko po yung problema ko. Ang okay naman daw po, basta ihanda ko daw po yung mga requirements na kailangan. Mhm. Mhm. At ayun nga po, hinanda ko po lahat ng requirements, sinabmit ko po, at natugunan naman po yung aking pangangailangan ng PET scan sa pamamagitan po ng GL, guarantee letter. So yun pong 8 sessions ng inyong chemo ay na-provide po ng PCSO maging yung Opo. PET scan. Hindi po biro Opo. yung halagang ganon, Tatay Tan. Ang laki Oo pong nga po. gastos, Kaya ano po? malaki pong pasalamat po sa PCSO. Mm. Dahil nandyan sila, Mm. handang tumulong sa katulad ko. Mm. Noon pong mga panahon na yun na sinasabing, Tatay Tan, kailangan mo mag 8 sessions ng chemo. Tapos akala mo, 'di ba? Nakaraos na, tapos na. Pero kailangan pa rin natin mag-PET scan para lang makasiguro o makita yung overall situation mo. Pag ganun, mga numero pumapasok na sa isip mo, 'di ba? Magkano yung gagastusin? Yung gagastusin. Ano pong nararamdaman nyo, lalo na bilang isang ama kayo, and then you're already 69 years old? Syempre, di ba, pag tayo, alam natin yung sitwasyon ng ating mga anak at hanggat kayang hindi humingi ng tulong, hindi tayo tutulong sa mga anak kasi may mga kanya-kanyang buhay na yan eh. Iniisip nyo ba na magagawa nyo pa yung 8 sessions or makakapag-PET scan pa kayo dahil nga sa laki ng gastusin? Tama po, nag-isip din po ako na feeling ko parang tapos na ako dito sa mundo. Pero muli po, binalik ko po yung PCSO tungkol po doon sa PET scan ko matapos po nila akong tulungan doon sa chemotherapy 8 sessions. Natanggap naman po ako at sabi nga lang po, isubmit ko po yung mga requirements. Kung ma-submit ko po yun, malaki po ang chance na matulungan nila ako yung po, sa pamamagitan po ng GA. Hindi naman po nabigo. Ayun po, hanggang sa ngayon po, tumutulong sa akin ng PCS. And we're glad na nakakausap ka namin ngayon. Malakas, Salamat po. 'di ba? Kasama po Opo. nga natin si GML. Ano po bang gusto nyong ipaabot na mensahe sa PCSO, Tatay Tan? Malaki po ang utang na loob ko sa PCSO dahil sila po yung nag-extend ng aking buhay. Hanggang ngayon po, nandito pa po ako. Dahil kung hindi po sa kanila, Ma'am Cheryl, kay Sir Mel, lalong-lalo po sa ating Pangulo, sila po yung mga naging instrumento ng kagalingan ko na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat po sa pamunuan po ng PCSO, lalong-lalo na po kay Sir Mel at sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Salamat po. GML. Maraming salamat din po sa tiwalang ibinibigay nyo sa amin. Okay. So ngayon mas malakas na po tayo. Mas okay na tayo, Tatay. Oo, nakakapag-bike na po ako, Ma'am Cheryl. Sabi sa akin ng doktor ko, huwag kang tutulog-tulog dyan. Pilitin mo na lumaban ka, pasiglahin mo yung katawan mo, at ipakita mo na hindi sayang yung mga binigay na effort ng PCSO na pagtagumpay sila sa pagtulong. That's good to know po, Ang Tatay Tan. pinakamahalaga po sa akin.
at dasal po namin ang Opo, na kasama po yung dasal natin. nabiyayaan po kayo ng Panginoon ng lakas pa at ng marami pang taon na makasama namin. Sana po, Oh. hangad ko po yun. At sa kayong din po, dahil sa mga tulong po ninyo sa PCSO po kay Sir Mel, ganun din po, hangad ko rin po ang malakas at malusog nilang pangangatawan para po sila ay makatulong pa sa maraming katulad po nangangailangan ng mga ganitong medical o sitwasyon po na pangangailangan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kailangan po namin yan dasal. Maraming dasal po. Thank you, Tatay Tan. Mag-ingat po Okay kayo. po, God maraming bless you salamat po, always. Ma'am Sherry. Oo. Maraming salamat mo, Sir Mel. Thank you po. Kayang-kaya yan ni GML. Tatakbo pa nga eh. Diba? Paalala nga natin. Naalala ko tuloy yung fun run nyo sa October, no? Sa October Oo, po yan. Oo. October. Linawin mo yun, kung ang sabing tatakbo. Tatakbo. Ayan Bakit? na. Bawal ba tumakbo? Hindi yung sa fun run. Ay, fun run. May fun run po. October. Tatakbo po. Si Tatay Tan, GML. ayain natin. Meron Oo. naman mga race Sasamahan na ko siya ng lakad lang. Oo, ayain natin. Diba? Meron din naman mga 3-kilometer run lang Oo. naman. Meron Yung din team naman. ko masipag yan eh. Masipag kami. Ayan, si Lan, si Carly. So, ilan ba? Para Tumatakbo ma-reserve kami. na namin. Ayan, sige Oo. po. Kaya natin yan. Ha? Lakad kami. Pero lang, tatapos namin 3K. Okay lang, basta Oo. finisher. Oo, Sabi finisher. nga eh. Mahalaga yun. Finish the naman. race. Yun naman Oo. yan, diba? Yes. October 18 po yan sa PCSO Charity Run. Ayan, magte-10K kayo talaga ba? 3K lang ako ha. Ayan. Mga kapatid.